Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Lunes. And as you know, nasa faith po tayo. We started ito nung mga nakarang araw, especially kahapon. We started itong countdown natin ng 50 days to Pentecost, na kung saan I believe kanina pong umaga ay nag-anoint, ginamit nyo na po yung oil ninyo to anoint yung sarili ninyo. So, kung nakaligtaan man po ngayong araw na to, so yung program na ito ang nagpapaalala sa inyo na kunin nyo na po yung oil ninyo and then anoint yung sarili po ninyo. Bakit? Kasi nga, meron tayong isang request para sa anointing natin ng oil until the day of Pentecost. Ano yung prayer request natin while using itong oil na ito? Matanggap natin yung Espiritu Santo. Kasi yung araw po ng Pentecost, ayan yung araw kung saan natanggap ng mga tao yung banal na Espiritu. And gusto rin nating matanggap yung banal na Espiritu. Pero lagi nga nating sinasabi, kapag rene-request natin na matanggap natin yung Espiritu Santo, rene-request natin na magbago tayo. At laging nagsisimula yan sa pagsisisi. Ano po bang ibig sabihin ng pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagtalikod sa lahat ng ginagawa nating mali at paggawa ng tama para mamuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon. Yun po yung reason, kaya hindi ko po alam kung until when itong episode na gagawin ko starting today. Pero meron tayong pag-uusapan na mga dapat nating baguhin. Meron tayong dapat baguhin. So, bawat pag-uugali, we are going to dive into that topic para po maging clear para sa inyo, para walang room for any doubts dyan sa isip ninyo. But for that to happen, kailangan natin na unang-una sa lahat i-acknowledge na baka ganito tayo. At hindi lang baka sa word na baka. Ngayon, baka pa lang. Pero kapag inanalyze natin bawat character, sana kausapin ka ng Diyos. At hindi lang basta baka, kundi ma-recognize mong ikaw yan talaga at ina-acknowledge mo na dapat ngang gawin mo kung ano yung nararapat. So sa program na ito, ulitin ko po, usually yung program natin is sa buong week. Pero this time, hindi ko po alam kung kailan matatapos. Hindi ko alam. Really. Pero kung susumahin ko yung nasa isip ko pa lang. Pero still, ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. So more than 2 linggo yung pag-uusapan natin ito. Marami kasing pag-uugali na dapat nating i-eliminate para sa atin. Kapag aminado ka dyan, yung Diyos pwedeng kumilos para sa iyo. Okay? And let's talk about yung topic natin for today. Ang topic natin ngayong araw na to, katulad ng sabi ko nga, mga bagay na dapat nating baguhin sa ating pag-uugali. And then, ang pag-uugali na to na ifo-focus natin is itong word na vanity. Vanity. I was trying to search actually kung ano yung pinaka-ibig sabihin nitong word na vanity sa Tagalog. Pero hindi ko mahanap kung ano yung pinaka-simple. Maybe para sa inyo, this is a word na hindi rin po sabihin natin masyadong familiar. Yung word na vanity. Ako ay aminado na yung word na vanity natutunan ko lang sa church. Hindi ko siya masyadong natutunan sa school. Naririnig ko na yung vanity sa labas, pero when it comes about sa isang kwarto actually, meron nga tinatawag na vanity room. Pero actually,
magigets ninyo kung anong ibig sabihin when we talk about ito. Pero pag-usapan natin itong vanity. Ano ba tong vanity na to? So let's see kung ano yung ibig sabihin ng vanity sa dictionary. Okay? Let's read dito. Vanity. Vanity refers to excessive pride in or admiration of one's own appearance, abilities, or achievements. It commonly implies a narcissistic focus on external appearance or a conceit that craves attention. So, susubukan kong itagalog sa inyo para mas maging clear para sa inyo. So, yung vanity daw, ibig sabihin is yung pride or yung pag-a-admire mo or sabihin natin, pagmamalaki mo sa itsura, sa kakayahan, sa mga naabot mo, or masyado kang focus sa appearance mo. At ang gusto mo ay makatawag ng atensyon. Uhaw ka dyan. Uhaw ka sa atensyon. So let's talk about that. When we talk about vanity, nagiging kasalanan to, hindi dahil nag-aayos ka ng sarili mo. Kung papasimplihin natin yung word na vanity, ito yung labis. Sabi nga nila, lahat ng sobra, masama. So, okay lang naman na mag-exercise ka para gumanda yung kalusugan mo. Okay lang naman na mag-ayos ka kapag may lakad ka. Or kahit sa bahay, kailangan mo rin mag-ayos para sa asawa mo. Siyempre, hindi porket asawa mo na and then mukha ka ng basta. Naintindihan niyo po ba? So, importanteng mag-ayos ng itsura. Importante. Pero kapag umaabot na sa point na labis-labis, naintindihan niyo po yung word ko, labis-labis, yung pag-aalala mo sa itsura mo, meron na pong problema dyan. Baka yun yung kinakailangan mo na alisin sa sarili mo. Bakit? Kasi labis-labis is not, siguro, alam mo yun, may mga tao po na, kasi 'di ba sabi rin na ang vanity gusto mong ipagmalaki. Basically, gusto mong magmayabang. May mga tao po na ang vanity nila is para sa mga bagay-bagay. Hindi sila bibili ng, sabi natin, walang brand. Kahit ano, please, hindi ko sinasabi na maling bumili ng may brand. But, bibili ka ng may brand even though wala ka namang condition. And then, wala ka namang condition na bumili nun. And, ang gusto mo lang kasi is makipagsabayan. Oh, meron akong bag na ganito. Meron akong ganitong phones, sabihin natin ng ganyan. So, ang pangyayari yan is, hindi, kailangan mo ba? Pwede nating sabihin ganito. Pag binibili mo yung bagay, kailangan mo ba? Or binibili mo yung bagay kasi gusto mong magmalaki? Pumupunta ka sa isang lugar dahil sa status. Status mo na, hindi, mga kaibigan, mali po yan. Vanity yan. Vanity yan. Tingnan niyo po yung isang example natin, si Jesus. Nung bumaba siya sa mundong ito, imagine mo siya yung may-ari ng buong mundo. Siya yung may-ari ng langit at ng lupa, anak ng Diyos. Pero alam niyo po ba kung paano in-explain? Kung paano siya bumaba sa mundong ito? Tingnan niyo po yung nakasulat dito sa Isaiah. Wala siyang kagandahan o't katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan. Yan po yung nangyari actually sa Panginoong Jesus. Kasi when we talk about, imagine niyo po sa Israel, kapag yung hari, imagine mo, hari, King of Kings, and then saan pinanganak yung Panginoong Jesus? Sa Sabsaban. So siya pinanganak.
walang kaakit-akit para lapitan siya. Sabi dito sa verse kasi walang vanity. Even though siya yung anak ng Diyos, walang vanity. Alam niyo po ba na when I was thinking about itong vanity, kung anong ibig sabihin ng word na vanity sa Hebrew. Okay, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng word na vanity sa Hebrew. Vanity in Hebrew, particularly in the biblical context of Ecclesiastes, is hevel, which translates literally so vapor, breath, or mist. Imagine yun, vapor, breath, or mist. Anong ibig sabihin yan? Kung tatagalogin ko, yung vanity daw is ibig sabihin maglalaho. Maglalaho. Mawawala. And actually, nasabi po yan ni Solomon nung time na na-achieve niya po yung lahat. Tingnan niyo po yung sinabi ni Solomon dito while achieving everything. Sabi dito, nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Bakit niya na-realize yan? Kasi po darating yung time na yung iniingat-ingatan mong pagmumukha, darating po yung time tatanda ka. Ano mang banat mo dyan? Ano bang banat mo sa mukha mo yan? Magparitoke ka man, darating yung time, yung realidad, hahabulin ka. Mangungulubot po yan. Kayo na, sinasabi nyo, Pastor, mayaman ako. But darating yung time, mamamatay ka. So, yun yung ibig sabihin sa Hebrew, yung vanity is labis-labis mo na pagmamalaki sa mga achievements mo. But darating yung time, walang kabuluhan yan. Bakit? Kasi mamamatay ka rin one day. So, please, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-ayos. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-achieve ng kung ano-ano. Pero nasan po yung puso ninyo? Alam nyo po kung bakit, katulad ng sabi ni Solomon, kaya gusto nyo pong maabot yan. And how many times nararanasan nyo to? Naabot nyo na yung bagay na gusto nyong maabot, pero hindi kayo masaya. Naabot nyo na yung dapat nyong maabot, pero malungkot ka. Naabot nyo na yung inaakala nyong magpapaligaya sa inyo, pero hindi ka masaya. Bakit? Alam nyo po kung bakit. Kasi meron lang isang tunay na magpapasaya sa iyo. Sa last verse natin bago tayo matapos, kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko. At malubos, anong ibig sabihin ng malubos? Complete ang inyong kagalakan, yung kasiyahan. Mga kaibigan, kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos, yung joy natin magiging complete. Kung inaakala nyo po na ang achievement sa pera, yung magpapasaya sa'yo, pwede kang maging masaya temporary. Katulad ng, ang ibig sabihin ng vanity ay vapor. Ibig sabihin maglalaho rin. Pagkatapos mong ma-achieve, kapag kapag wala kang relationship sa Diyos, may kulang pa rin. Kasi ang makakapagpuno lang ng puso natin ay ang Espiritu Santo. That's the reason why itong Pentecost na to, itong journey natin sa Pentecost is importante. Bakit? Kasi we are anointing yung sarili natin ng oil na to with one request, yung joy natin maging complete. Ibig sabihin, mabago tayo. At isa ito sa tinatarget nating baguhin. Kung napapansin mo po na baka ganito ka, meron kang sakit sa ganito, vanity. Surrender everything sa Diyos and then hilingin mo sa prayer mo na baguhin ka ng Panginoon. Amen? So, ito po yung message today.
But tomorrow, meron pa kaming message para sa inyo. Let's try to understand. Isa na naman na pag-uugali na dapat nating baguhin. Nasa 50 days tayo ng journey. Do not forget to anoint yung head ninyo ng oil every day, asking to receive the Holy Spirit. And then sa day of Pentecost, we are going to conclude. And for sure, some of you, and most of you, kapag sineryoso nyo ito, along the way, along this journey to Pentecost, some of you is going to receive itong fulfillment ng promise ng Diyos. What is the fulfillment of the promises of God? Mainly, yung promise ng Holy Spirit. Intindihan niyo po ba? Do not forget na this coming Sunday, meron rin tayong Lord Supper. So, kayo po na first time nitong weekend na ito, take the opportunity to participate itong Lord Supper this coming weekend. Yan po yung ating schedule at ito rin po yung ating address. Feel free to visit us. Okay? Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program na ito, please share the link to others. Nasa YouTube rin tayo. So, pwede nyo kunin yung link and then share it with everybody. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. Magkita-kita po tayo bukas again sa ating Midday Boost program.